Max Part, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan po ng mga katangian na hinahanap ng mga lalaki sa isang babae. At kung handa na kinabasa na po tayo, at muli, be inspired. At ang unang katangian na hinahanap ng mga lalaki sa isang babae is yung katangian ng katulad na sa kanya. Yan ang unang katangian kay inspired na hinahanap ng bawat isang lalaki. Yung katangian na katulad ng sa kanya. Baka sabihin ng iba, kay inspired, paano yung katangian ng lalaki? Pangit. Siyempre, yung katangian na maganda ang hahanapin niya, di ba? Halimbawa, ang katangian ng isang lalaki is yung mahilig magluto. Maaaring maghanap din siya ng babaeng mahilig magluto. Yung katangian ng isang lalaki na maalaga sa kanyang kalusugan. Mahilig siya mag-gym, mag-jogging, mag-workout. Gusto niya rin yung ganun. Siyempre, gusto niya makasama yung ganung klaseng babae sa buhay niya na mahilig din mag-alaga ng kalusugan. Di ba? Yung mayroong healthy lifestyle. Halimbawa pa yung lalaki na mahilig sumayaw o kumanta. Na-attract siya sa mga babae na mahilig din sumayaw o kumanta. Kaya kung napapansin niyo, di ba? Kung minsan, yung mga singer, ang napapangasawa nila, singer din. Yung mga dancer, ang mga napapangasawa nila, mga dancer din. Yung mga cook o mga tagaluto, napapangasawa nila, yung mga marurunong at magagaling din magluto. O, di ba? Ganyan yan. Kasi, na-attract talaga sila sa mga, sabihin natin, gusto nila. Kaya nga yun yung katangian nila eh. Yun yung, sabihin natin, pagkatao nila. Yun yung maganda sa kanila, bagay na na-attract sila kapag may nakita silang katulad nila. Ganyan yan ka-inspired. Ngayon, kung meron ka nagugustuhang lalaki, alamin mo muna ang pagkatao niya. Kung meron ka nagugustuhang lalaki, alamin muna kung anong pag-uugali meron siya, kung anong klaseng katangian meron ng lalaking yan. At kailangan, kahit pa paano, meron kayong pagkakapareho. Hindi naman sa lahat ng bagay, pero dapat meron kayong parehas ng interes. Napakalaking bagay niyan ka-inspired. Kung gusto mo na magkasundo kayo, magkaroon kayo ng bonding at magustuhan ka rin niya, sapagkat ka-inspired, isa sa mga sikreto, upang mahulog ang loob sa isang tao at magustuhan ka niya. Sa mga katangian ng mga kalakihan na hinahanap nila sa isang babae, yung katangian na katulad ng sa kanila. At ang pangalawang katangian ka-inspired na hinahanap ng mga lalaki sa isang babae, yung babaeng marunong magpahalaga sa tao at sa bagay. Yan ang pangalawa ka-inspired. Na talaga naman kapag may ganyang katangian ka na marunong ka magpahalaga sa kapwa mo at sa kung anumang bagay, ka-inspired, sigurado ako, meron at merong magkakagusto sa'yo. Meron at merong magpapahalaga sa'yo. Meron at merong iibig sa'yo. Meron at merong mapufall sa'yo. Alam nyo, isang pinakamagandang katangian na pwedeng taglay ng isang tao eh. Yung marunong magpahalaga sa kapwa-tao niya. Yung marunong magpahalaga sa bawat bagay sa buhay niya. Diba? Isa naman sa pinakapangit, yung walang pakialam. Yung makasarili. Diba? Ganyan yan. Ngayon, kapag may ganyang katangian ka, sigurado ako, mayroon at merong manliligaw sa'yo. At kung may partner ka na, o may boyfriend o mister ka na, o asawa ka na, sigurado ako mas lalo kanyang papahalagahan pagka ganyan ka. Sapagkat mas lalo siya magiging proud sa sarili niya na ikaw ang pinili niya. Isang babae na marunong magpahalaga sa kanyang kapwa. Isang babae na marunong magpahalaga sa bawat kagamitan o sa bawat bagay. Talaga namang ka-inspired, huwag ka sana magbabago kung ganyan ka na. Sapagkat ang katangian na yun magdadala siya sa tagumpay. At talaga namang katangian na yan ang siyang lagi magdudulot ng pag-ibig para sa lalaki o sa partner mo, ka-inspired. Pangatlong katangian ka-inspired na hinahanap ng mga lalaki sa isang babae, yung babaeng mapagkakatiwalaan. Yan ang pangatlo ka-inspired. Mapagkakatiwalaan ka ba sa partner mo o sa buhay na ito? O sa bawat tao, o sa partner mo, kung mapagkakatiwalaan kayo, napakagandang katangian ka-inspired. Isang kayamanan na talaga namang tataglayin mo sa mundong ito, bagay na talagang gugustuhin ng mga lalaki sa iyo. Katangian ng isang babae na hinahanap at gustong-gusto ng mga kalakihan. Ang babaeng mapagkakatiwalaan. Trustworthy. Talaga naman, ka-inspired, huwag ka sana magbabago kung ganyan ka. Sigurado, kung mas lalo kang mamahalin ng partner mo kung meron na. At kung single ka, sigurado ka, inspired man at merong iibig sa'yo. Dahil yan ang gustong-gusto ng mga lalaki. Yung babaeng totoo at mapagkakatiwalaan. Na tipong kahit nakatalikod siya, mapagkakatiwalaan ka.
Kahit hindi ka niya nakikita o nakakasama, kahit malayo siya o nasa abroad pa, mapagkakatiwalaan ka. Pagdating sa pera, pagdating sa sikreto, pagdating sa mga bagay-bagay na dapat itago, mapagkakatiwalaan ka. Mapagkakatiwalaan ka ng kanyang puso. Talaga namang ka-inspired, katangian ng isang babae na hinahanap-hanap talaga ng mga lalaki. Lalong-lalo na mga kalalakihang naghahanap ng seryoso. Lalong-lalo na mga kalalakihang matured na sa mundong ito. At gustong-gusto na ng katahimikan sa sarili nilang buhay. Naghahanap sila ng babaeng ganyan. Babaeng mapagkakatiwalaan kung ganyan ka. Talaga naman kahit sino, kahit ako, o sino man lalaki sa paligid mo, ay maaaring magustuhan ka, ka-inspire. Pang-apat na katangian na hinahanap ng mga lalaki sa isang babae is yung babaeng may mababang loob at willing sumunod. Yun ang pang-apat ka-inspire. Yung pagiging submissive, yung pagiging masunurin, diba? Willing sumunod at hindi matigas ang ulo. Ganyan yan ka-inspired. Alam nyo, kung ganyan ang katangian mo, personality mo, sigurado ka-inspired. Imposible na sabihin nating tatanda kang mag-isa. Imposible na wala magmahal sa'yo. Diba? Napakagandang katangian yan. May mababang loob. Sabihin, mabuting tao ka. May mababang loob, marunong sumunod. Diba? Hindi ba napakasarap magkaroon ng partner na ganyan? May mababang loob. Hindi pala away. Hindi pala sagot. Pero dapat nasa katwiran din. Lalaban ka pag nasa katwiran. Ha? Hindi yung mapapaapi ka. Pero may mababang loob. Napakabuting tao pagka ganyan. Gustong-gusto ng mga lalaki. Isa yun sa pinakahinahanap ko rin sa buhay ko. Yung babae may mababang loob. Mapagpakumbaba. At hindi babaeng mapagmataas. Babaeng marunong makinig at sumunod. At hindi matigas ang ulo. Babaeng nagpapasakop sa isang lalaki. Talaga namang ka-inspired ng mga kalalakihan. Isa yun sa mga pinaka hinahanap nila sa kanilang buhay. Yung babaeng submissive. Babaeng marunong sumunod at willing talaga namang magpakumbaba sa isang relasyon. Pero dapat babae pa rin marunong magpahalaga sa kanyang sarili na kapag sobra na yung lalaki, marunong ka rin naman dapat lumayo at sumuko. Huwag naman porket mabuti kang tao, may mababa kang loob, papaapi ka na palagi. Huwag ganyan. Pero yung katangian na yun, napaganda niyan. Huwag mo sanang iwawala hanggang pagtanda. Ibaon mo hanggang sa pinakahuli. Sigurado ko, hanggang sa pinakahuli, merong magpapahalaga, mag-aalaga at magmamahal sa iyo, ka-inspired. Panglimang katangian ka-inspired na hinahanap ng mga lalaki sa isang babae, yung babaeng maalaga sa sarili at marunong mag-ayos ng sarili, yung panglima ka-inspired. Ikaw ba ay ganyan? Naniniwala ako na karamihan ng mga babae ay ganyan. Maalaga sa sarili at marunong mag-ayos ng sarili. Pero ang nakakalungkot, merong iilang babae, may mga babae na hindi marunong sa sarili nila, o baka tamad lang, o baka burara lang talaga, o baka batugan lang talaga. Walang pagkukusa, sarili na lang niya, pinababayaan niya pa. Sarili lang niya, ayaw niya pang kilusan. Diba? O paano ngayon niya sa ibang bagay? Kung sarili mo mismo, kinataramara mo mag-ayos. Kababae mong taong baho mo. Kababae mong taong dumi mo. Kababae mong taong dungis mo. Mukha kang losyang at hindi mo inayos ang forma mo. Sabihin ng iba kayo, di naman kasi ako maganda eh. Hindi naman ako sexy. Wala nga nanliligaw sa akin eh. Kaya nga wala sigurong nanliligaw sa'yo kung hindi ka nag-aayos ng sarili mo. Alam mo, lahat ng pampaganda, lahat ng pampaayos, nasa mundo na. Nasa paligid mo na lang. Katamaran na lang talaga ang umiiral sa'yo eh. Sabi ng iba kayo, huwag ka naman ganyan. Busy ako, dami kong ginagawa, busy ako sa trabaho, wala akong panahon mag-ayos. Imposible yan. Pinapriority mo lang talaga ang ibang bagay, ba't di mo bigyan ng panahon ng sarili mo? Ngayon, sabihin naman ng iba kayo, wala akong pera eh. Wala akong pambili ng skincare, wala akong pambili ng makeup, wala akong pambili ng mga pampaayos, pampaganda, wala akong pang gym. Alam niyo, pag gusto may paraan. Huwag kang laging humanap ng dahilan. At hindi naman kailangan laging gastos at pera ang kailangan. Kung gusto mo, maghahanap ka ng solusyon. Ka-inspired sa mundong ito, talaga namang walang imposible. Kung determinado ka, ganyan yan ka-inspired. Hindi laging pera ang basihan para mag-improve. Lahat ng bagay talaga mong nasa paligid mo na upang makatulong sa iyo. Talaga namang ka-inspired kapag naging ganyan ka.
Imposible na walang manligaw sa'yo. Imposible na walang magkagusto sa'yo. O sabihin natin hindi ka pinalad na magkaroon ng magandang mukha simula nang isinilang ka sa mundong ito. Pero gagawin mo ba dahilan yun para hindi na mag-ayos? Alam mo, kahit hindi ka maganda, kung magpapabango ka, poporma ka, papagandahin mo yung katawan mo, papagandahin mo yung hairstyle mo, medyo magme-makeup ka, mag-i-skincare ka, imposible na wala man lang tumingin sa'yo. Lalo na kung may maganda kang pag-uugali, lalo na kung mabait ka, mapagbigay, at matulungin, ay imposible ka inspire na walang manligaw sa'yo. Huwag ka kasing negatibo. Kung mag-isip ka kasi napaka-negative mo eh. Alam mo ba ang pagiging negatibo, ina-attract mo talaga yan sa buhay mo? Lagi kayong maging positibo. Kahit pa sa mahirap na sitwasyon ng buhay nyo. Kahit piling nyo wala ng pag-asa. Kahit piling nyo talong-talo na kayo at wala ng solusyon, huwag kayong maging negative. Lagi kayong maging positibo. Piliin mo maging positive. Kahit mahirap na, kahit talaga namang kabaliwan na, lumapit kayo sa Diyos. Lumapit kayo sa Panginoon. Ba't hindi nyo subukang manalangin at mag-pray? Bakit nyo laging iaasa sa sarili nyo at sa ibang tao? Bakit hindi nyo subukang lumapit sa Diyos? Ka-inspired. Isa sa mga katangian na hinahanap-hanap ng mga kalakihan sa mundong ito pagdating sa isang babae. Yung babae talaga namang marunong sa kanyang sarili. Hindi puro dahilan, hindi puro katamaran. Hindi puro talaga namang ka-inspired, sabihin natin kababayaan. Hanggang pagtanda, kahit kumulubot na yung balat mo, pumuti na yung buhok mo, at magkabungi-bungi na yung ngipin mo, at pumayat ka na dahil sa katandaan, palagi kang mag-ayos. Na may ibang lola, nagme-makeup pa rin, nagli-lipstick pa rin. Lola na yun, ha? Oo, hindi na ganun kaganda dahil matanda na. Pero kung kukumpara mo naman sa ibang matanda, di ba? Karespeto pa rin sila. Di ba? At talaga namang nakakaakit pa rin siguro para sa mga kaedad nila. Diba? Sa mga kaedaran nila. O, di ba? Ganyan yan. Ka-inspired, mag-self-improve, magpaganda. Kahit anong edad mo, palagi kang mag-ayos. Palagi kang mag-ayos. Palagi kang magpaganda. Palagi kang magpa-sexy. At sigurado ako, ang mga kalakihan ay hindi para bang sinisilihan ng puwet sa pagpapapansin sa'yo. At meron magmamahal sa'yo. At kung may partner ka na, ay lagi ang iibigin ng tunay ka-inspire. Bakit maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Tapos kung kalimutan na mag-like, comment, and pakishare rin po ng video na ito upang makatulong naman po tayo sa iba at sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe. Click nyo na po yung subscribe mga click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advice, message lang po ako sa aking Facebook, ayun yung profile picture ko sa FB. Message lang po ako dyan, ako mismo ang siya makakabasa niya ng message nyo sa akin sa FB at ako mismo ang siya magre-reply sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.